Tayo panalangin. Aming masalangin sa aming pinakamamahal, Jesus. Kami pinagpupulit, mapasalamat sa iyong katagalan, sa kapangyarihan, sa iyong kalatian, sa kapartiyo, walhati sa wasa sa amin, sa palagis mo, na bahagi ng karayang magawain, higit sa lahat. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Mabait aming masalangin, nandito kami, O Diyos, hallelujah, sa pag-aaral ng walang salita. At ang aking hinihiling sa unang panalangin, mula sa Dalmida, naman nagawang kasala, pagkahamali mo sa amin, igawad mong kapatawaran, samahan mo kami, hallelujah. Sa pag-aaral ng balang salita, ikaw po malaman ang magbigay ng yabong ng pananampalataya ng mga anak. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Hallelujah. Ikaw po ang maglangis, malaman na yung balang salita. Hallelujah. Gamitin mo lamang ako, maging papala sa kanila. At sa unang panalain, mula Pastor sa Dalmida, siya sa way ko, hindi mo jihad lang. Unbelief, doubt, cast out from the children of God in Jesus. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. The highest praise, glory, honor to our loving Savior Jesus Christ, and we give double honor to our parents in the Lord, and we remember and cherish the blessed preaching and teaching of our daily beloved evangelist Wilde Almeida, beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, and beloved greetings to the beloved Almeida family, beloved co-workers, preachers, brethren, and webcast viewers. Good afternoon po sa inyo lahat, mga minamahal. At palakpang muli natin ang pinakamahal na Panginoon Sus. Palakpak, mga minamahal. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na nakarating po ako ng walhati, mga minamahal. Sa pagkapalang pinagkaloob niya sa akin, sa iyong ambang likod, mga minamahal, na muling nakapag-tour po ng Europe, mga minamahal. Amen? At salamat sa mga kapatiran, mga minamahal, na patuloy pong umiinit sa paglilingkod sa Diyos sa dako ng Europe, mga minamahal, at sa dakong ito. Amen? Amen po ba? Kaya, salamat po sa inyong mga regalo sa akin, mga minamahal. Ibalik po sa inyo ng ating pinakamamahal na Jesus na makamilyong bisis, mga minamahal. Amen? Huwag kayong mag-isip, mga minamahal, na binati ko kayo lahat, di ba, mga minamahal? Lahat. Amen? Hindi lang doon sa nagbigay, mga minamahal, lahat. Amen? Pagpalain kayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag kayong mag-iinanakit kung hindi ko. Lahat ko, binabati ko kayo, mga minamahal. Amen? Purihin ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang pinakamalaking problema ng tao ngayon, mga minamahal, how to escape under the curse. Amen? Ibig sabihin, paano makatakas sa sumpa. Amen? Ang mga tao, mga minamahal. Bakibasa sa Romans 1:18. From the book of Romans, chapter 1, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. Mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat po sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Ang Diyos po magpala sa kanyang banal na salita, mga minamahal. Tingnan po ninyo, mga minamahal, ang bansang Pilipinas, mga minamahal. Putok ng bulkan dito, bagyo dito, mga minamahal. Tapos, ang prosesyon, mga minamahal, pag sila ang kumilos, pati gobyerno, mga minamahal, bantulot, hindi malaman kung anong gagawin, mga minamahal. Amen? Pero hindi na nila, mga minamahal, nalalaman na ang kanilang ginagawa ay galit na galit ang Diyos. Ibig sabihin, kasumpa-sumpa. Amen?
Sapagkat yung kanilang ginagawa, mga minamahal, ay hindi po yun ang utos ng Diyos. Amen? Kaya masakit, kaya mga minamahal, ito ang aking naging topic, para ipaalam ko, ipabatid ko sa inyo, mga minamahal, na malaking aking sakripisyo sa ilalim ng ating kinagisnang reliyon. Biro mo, lumalakad ako mula pintuan hanggang altar ng paluhod. Lumalakad ako mula Quiapo hanggang Antipolo. Alis ako ng hapon, gabi, pagdating ko sa Antipolo, umaga na, mga minamahal. Nag-iistasyon ako tuwing Biyernes Santo, mga minamahal. Sa groto, mga minamahal, ng aking pag-aakala, ito po ang narapat gawin para ang tao ay malapit sa Diyos. Amen po ba? Pero nung mabuksan ang aking pangunawa, mga minamahal, sa buong katotohanan, ginamit ang ating mga magulang sa Panginoon, mga minamahal, na ang aking ginagawa ay karumaldumal sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Parang hindi yata niyo naintindihan, mga minamahal. Amen? Parang gusto pa yanan yung sambahin ng Diyos sa rebolto, mga minamahal. Amen? Gayong sinasabi ko na sa inyo ang buong katotohanan, mga minamahal, na walang silbi, mga minamahal, ang tao kapag hindi na umiwas sa pagsamba sa rebolto, mga minamahal, isang tiyang na bagay, sumpa ang aabutin ng tao. Kaya mga minamahal, bagyo dito, bagyo doon, lindol dito, lindol doon, sa atin sa bansang Pilipinas. Bakit? Maging gobyerno, mga minamahal, pag sila ang kumilos, prosesyon dito, prosesyon doon, abala ang gobyerno sa pag-asikaso kung saan kali, sasara, sa kali. Amen? Pero ang Diyos ay galit dito, mga minamahal. Buksan natin ang Exodus 20 verse 1 up to 6. From the book of Exodus, chapter 20, verse 1 up to 6. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto 1,000 of them that love me and keep my commandments. Praise the Lord. Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 6. At sinalita ng Diyos sa lahat ng salitang ito, ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoong Diyos, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa langit, sa itaas sa langit, o sa nasa ibaba sa lupa, o sa nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na panibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Malinaw po rito, mga minamahal, na iniutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi niya, ako ang Panginoon. I am the Lord thy God, which he brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Ibig sabihin dito, mga minamahal, hindi tayo galing sa Egypt. Ito po yung mga ninuno natin.
Ngayon, kung para sa atin mga minamahal, tayo po mga minamahal, yung Egypt po, ito po yung kasalanan. Amen? Amen po ba? Ibig sabihin tayo, mga minamahal, mula na makakilala tayo sa Diyos, mga minamahal, inalis tayo mga minamahal. Ibig sabihin, pinawi ng Diyos yung sa atin yung kasalanan. Amen? Amen po. Ibig sabihin, mula sa pagkalipin, tayo po'y pinalaya ng Diyos. Amen? Gumaling tayo sa ating mga karamdaman, nalutas sa ating mga problema, yun po mga minamahal, ibig sabihin, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Ibig sabihin, mga minamahal, siya po ang nagpagaling sa ating mga karamdaman, naglutas ng ating problema sa ating kapanahunan. Amen? Amen po ba? Ang sabi nito, may bilin, huwag ka magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Thou shalt not have no other gods before me. For thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that it is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Huwag ka maggagawa para sa iyo ng larawang nanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o anumang anyong nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Bawal mga minamahal gumawa ka ng larawan na iwawang mo. Ito yung larawan ni Jesucristo mula sa langit, di ba? O kaya mula sa ibaba, ibang mga minamahal sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, huwag kang gagawa ng mga minamahal ng isang imahin, mga minamahal na ikukumpara mo na ito ang Diyos. Amen? Maliwanag ba, mga minamahal? At huwag mo silang yuyukuran, sabi ng Panginoon, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na panigbuhin. Hindi lang mga minamahal, kung niyuyukuran, pinupunasan ko pa. Amen? Wala nang ulo, pinupunasan ko pa. Ganun ko ka dibuto, mga minamahal. Sa madalit sabi, mga minamahal. Kasi meron doon kaming altar, mga minamahal. Marami nakalagay doon. Mayroong isang ulo, mayroong isa na walang ulo. Pinupunasan ko sila lahat, mga minamahal noon. Pero kasuklam pala sa harapan ng Diyos. Amen? Yung ginagawa natin noon, mga minamahal. Amen? Ang ibig sabihin ko ngayon, mga minamahal, ngayong mayroong pinangatawanan ang salita ng Diyos ay pangaral ang buong katotohanan para ang tao ay mamulat sa buong katotohanan, mga minamahal. Bakit magpahanggang sa ngayon, mga minamahal, ligaw pa rin ang ating mga kababayan? Amen? Amen ba? 51 years na, mga minamahal, na pumapailan lang ang ibanghilyo ng ating pinakamamahal. Pero marami pa rin, mga minamahal, sawing palad. Amen? Amen? Pero yung mga pinagpala ng Diyos, mga minamahal, umaani ng tagumpay. Amen? 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 Umaani ng kapayapaan, umaani ng kagalakan, mga minamahal. Busog na busog saan? Sa pinansyal, mga minamahal na pagpapala. Amen? Kaya mga minamahal, sa ating mga anak ng Diyos, sabi rito, mga minamahal, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibaghuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang ng mga anak sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salin ng lahi na nangapupuot sa akin. Kapag yung palang ginagawa ko noon, kinapupuutan pala ng Diyos. Amen? Biro mo, lumalakad ako mula pituan hanggang altar.
Paluhod pa. Lumalakad ako, mga minamahal, mula Antipolo hanggang Quiapo. Amen? Nag-iistasyon, Biyernes Santo, tuwing Biyernes Santo, mga minamahal, sa gruto, mga minamahal, na ang pag-akala ko, yun ang tama na pagsamba sa Diyos. Amen? Pero malaking paglapastangan pala sa Diyos, yung aking ginagawa, mga minamahal. Amen? Kaya ang aking taos-pusong pasalamat sa Diyos, mga minamahal, ay sa 2 taon na nilangisan niya, mga minamahal, para ang aking pag-iisip, mga minamahal, ay mamulat sa buong katotohanan na ako'y maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay. Walang hanggan. Amen po. Sabi ng ating sasais, mga minamahal, at pinagpapakitaan ko ng kawaan in shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Sa libu-libong, ibig sabihin, pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ibig sabihin, mga minamahal, kung yung aking ginagawa ay utos ng Diyos, dapat maawa sa akin ng Diyos. Amen po ba? Eh, sa halip na maawa, lalong nasuklam sa akin ng Diyos. Amen? Lalong umina yung aking pangatawan, naging walang pag-asa, mga minamahal. Walang kahinatnan, mga minamahal, walang patutunguhan. Amen? So, ang dapat, mga minamahal, ang alalahanin ng tao, mga minamahal, ilagay sa isip, mga minamahal, ay makawala sa sumpa. Dahil, mga minamahal, kapag ang tao ay nasa ilalim ng ating reliyon, mga minamahal, isang tiyak na bagay, we are under the curse. Tulad ko, mga minamahal. Amen? Pag under the curse ka, mga minamahal, marami kang karamdaman, marami kang problema, hindi mo malaman ang iyong gagawin. Mabuti pang magbigti na lang sa kamatis, ang may isip mo, mga minamahal. Sa puno ng kamatis, mga minamahal. Amen? Yun ang maiisip mo, mga minamahal. Pero alalahanin nyo, may Diyos. Amen? Amen? Mayroon Diyos na isa, mga minamahal, na may gawa ng langit at lupa. Pinangaral ng ating mga magulang sa Panginoon, mga minamahal. Amen? Na kapag ikaw ay sumampalataya, mabautismuhan, ikaw ay maliligtas. Amen? Gagaling ka sa karamdaman mo, malulutas ang iyong problema, magiging maganda ang buhay mo. Sinong magsasabing, ako'y maging mangaral ng salita ng Diyos? Wala. Amen? Amen po ba? Amen. Kasi wala akong alam ko noon. Pero dahil may inutusan ng Diyos na ipangaral ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you knowledge and understanding. Amen? Dahil natuto ako, mga minamahal, mangaral ng banal na salita ng Diyos, dahil, mga minamahal, mayroong totoong mangaral, mayroong inappoint ang ating mahal na Panginoon para ipangaral ang Ebanghelyo na mga minamahal na ating pinakamahal, para ang tao na nasa sadlak, saan, sa kasalanan, sa karamdaman, ay magkaroon ng kalayaan at kagalingan, mga minamahal, at magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yan po ang layunin ng Diyos, mga minamahal. Kaya ang puot ng Diyos, mga minamahal, ay sa lahat na kasi lahat, mga minamahal, na kalikuan. Amen? Amen? So paano tayo makawala sa sumpa? Yun ang dapat tanong natin, mga minamahal. Pakibasa ang Galatian 3:13 up to 14. From the book of Galatians chapter 3, verse 13 up to 14. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of the Abraham might come unto the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Mga
Mga taga-Galasya, Kapitulo 3, versikulo 13 at 14. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Upang sa mga hintel ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa mamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus gabi sa pagkabasa ng banal na salita. So, anong paraan, mga minamahal, para tayo maalis sa sumpa? Makawala sa sumpa, mga minamahal. Si Kristo po ang kailangan, mga minamahal. Amen? Mula na ipangaral ng ating mga magulang sa Panginoon na si Kristo, mga minamahal, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na dapat, mga minamahal, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Doon tayo, mga minamahal, nakawala o nakakalag sa sumpa. Amen? Kaya, mga minamahal, tayo po'y nagsigaling sa ating mga karamdaman, nalutas ang ating mga problema, nagkaroon ng magandang buhay tayo, mga minamahal. Bakit? Sapagkat wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Amen po ba? Mula nang tayo, mga minamahal, ay manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakalaya na tayo sa sumpa. Amen? Amen? Ayaw ba nyo yun? Ayaw ba nyo yun, yung makalaya kayo? Hindi ako maniniwala kasi gustong-gusto niyo makalaya, di ba? Amen. At yan po ang nangyari, mga minamahal. Amen? Mula nang kayo'y maglingkod sa Diyos, mula nang kayo'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, na kayo'y nakalaya na, mga minamahal, kayo'y pinalaya, kaya ang inyong mga karamdaman ay pinagaling ng Diyos, nilutas ang inyong mga problema, nagkaroon ng magandang buhay ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Pero mo pinadana sa akin ng mahal na Panginoon yung ating, ibig sabihin yung mga ginagawa ng ating kinagisnan para mayroon akong katibayan. Amen? Kasi sabihin nila, bakit? Bakit kayo naninira? Bakit kami, wala naman kami sinasabi para sa inyo, agin sa inyo? Amen? Naninira ba ako? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Amen? Na walang kabuluhan yung ating ginagawa noon. Amen? Bagkus, nasa ilalim pa tayo ng sumpa. At kung nasa ilalim ng sumpa, yung karamdaman natin, hindi nagagaling, hindi malulutas sa problema, plus, impyerno. Amen? Pero dito, pinagaling tayo, mga minamahal, ito sa nilutas ang ating mga problema, plus, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya sa sumpa ng kautusan, tayo po'y tinubos na ni Kristo. Amen? Yun po ay sa bagong, ibig sabihin, bagong nakakilala sa Diyos. Pero sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, na paglilingkod sa Diyos, minsan nabibihag muli tayo, mga minamahal, ng kalaban ng Diyos. Amen po ba? Amen? Anong klaseng bihag, mga minamahal? Mayroong hindi naman chismosa, naging chismosa. Amen? May chismoso, hindi naman chismoso, naging chismoso. Di ba? Amen po ba? Mayroong mga minamahal, hindi nagbibigay ng ikasampung bahagi plus kaloob. So, huwag nating sabihin tayo'y nakalaya na sa sumpa. No. We are under the curse pla. Minamahal. Amen? Kapag may nilabag kayo, mga minamahal, na pangaral ng ating mga magulang sa Panginoon, mga minamahal, bagamat tayo nandirito, we are under the curse. Amen po ba?
Sayaw ninyo sa gusto, mga minamahal. Your tithes in love offering should be given to the Lord. Amen? Ito, mga minamahal. May service po tayo sa dako ng Romania, sa Bucharest, mga minamahal. Yung aking tithes in love offering ay preparado na, mga minamahal. Dahil ako po yung kami dalawa lang na worker, mga minamahal, na gumaganap ng kalooban mga Panginoon. Parang tinamad na akong pumunta doon sa kwarto ko, mga minamahal, para kunin yung tithes in love offering, mga minamahal. Alam mo yung nangyari, mga minamahal? Sa madaling sabi, hindi ko na ibigay. Alam niyo, yung flight ko from Bucharest to Rome, na-cancel. Ang una muna, mga minamahal, ang unang nangyari, nalipat ng oras sa halip na 40 naging 22, mga minamahal. Ibig sabihin, mga alas 3 ng hapon, mga minamahal. Dati ba dapat umaga, mga minamahal? So, yun ang aking mali, mga minamahal. Ibig sabihin ko, total, mga minamahal, na bibigay, nagdahilan pa ako, sabi, sa Roma ko na lang ibigay. Dati kasi, mga minamahal, iniipon ko yun. At dito ko binibigay sa main, dito. Pero parang hindi madulas. Ibig sabihin, hindi ang pagpapala ba. Mayroong bantulot, mga minamahal, yung pagpapala. So, ang ginawa ko, tuwing kung saan ako nangangaral, doon ako nagbibigay. At maginhawa, mga minamahal, ang daloy ng blessing, mga minamahal. At nung mga minamahal nga, parang sinadya ko na, total malayo, ayaw kong kunin, nandun sa kwarto. Doon, mga minamahal, na-delay, na-cancel yung aking flight. Pagkabukas pa ako, pagdating ko, mabuti, mga minamahal, may isang gabi pa doon sa apartment namin na bakante. Ibig sabihin, bayad pa yun, ibig sabihin. So, pagbalik, sabi ko, dyan uli ako tutuloy at bukas na lang ako alis. Saka ko binigay yung tithes ko, mga minamahal. At nagkaroon ng schedule. Wala nang abala, mga minamahal. Wala nang naging abala, mga minamahal. Amen? Salamat sa Diyos sapagkat binigyan ako ng wisdom ang ating mahal na Panginoon na hindi mo kailangan ipitin yan, kinakailangan ibigay mo sa banal na gawain. Amen? Yan po'y aral sa lahat. Lahat na Kristiyano, mga minamahal. Walang itsapuera, mga minamahal. Kung ikaw ay konbertido ka, ikaw ay anak ng Diyos, ibigay mo yung ika-10 bahagi plus kaloob. Dagdagan mo pa nga yun eh. Amen? Amen? Bakit, mga minamahal? Psalms 107, mga minamahal, verse 10 up to 16. From the book of Psalms, chapter 107, verse of 10 up to 16. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He brought them out of the darkness and the shadow of death, and brake their hands in under. Oh, that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works for the children of men. For he had broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder. Mga awit 107, versikulo 10 hanggang 16. Ang kayong tumatahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan na natatali sa dalamhati at pangaw, sapagkat sila'y nangimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan
Kaya't kanyang ibinaba ang kanilang puso na may hirap, sila'y nangabuwal at nawala ng sumaklolo. Nang magkagayoy, nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Inilabas niya sila sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan at pinatid ang kanilang mga tali. O purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng tao. Sapagkat kanyang sinira ang mga pinto ang bayan na tanso at pinutol ang mga halang na bakal. Palakpan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa makabasa ng banal na salita ng Diyos. Anong sabi rito, mga minamahal? At gayong tumatahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan ay nanatili sa dalamhati at pangaw. Ang ibig sabihin dito, mga minamahal, ang gayong tumatahan sa kadiliman, yung hindi sumusunod. Hindi po ba? Kapag hindi mo pa sinusunod yung pangaral ng ating mga magulang sa Panginoon, you are still in darkness. Amen? Amen. May isa kang lalabag, mga minamahal, na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangaral ng ating mga magulang sa Panginoon. Tayo po'y nasa ilalim, nasa kadiliman pa, mga minamahal, at nasa lilim ng kamatayan. Amen? Sapagkat, sabi sa 11, sapagkat sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, kapag hindi mo sinunod, mga minamahal, yun ay panghihimagsik mo sa salita ng Diyos. Amen? Hinamak mo yung payo niya, mga minamahal. Amen? Hindi ka sumunod. Hindi ka nagbigay ikapot handog. Hindi ka namuhay may kabanalan. Hinamak mo ang ibig sabihin, panghihimagsik mo, hinamak mo yung salita ng Diyos. Sapagkat sila'y nang himagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Anong nangyari, mga minamahal, nung kanilang hindi ganapin, mga minamahal? Anong nangyari? Mga minamahal, asahan nyo, may mangyayari sa inyo. Hindi nyo ginanap. Sa akin, hindi ko naman sinadyang hindi ibibigay. Ibibigay yun, mga minamahal. Pero hindi in time, mga minamahal. May delay. Amen? Pero gusto naman lang pa yun, on time. Tinanggap mo, magsuldo ka, may gawain ngayon, bigay mo. Amen? Ano sinabi? Kaya dahil hindi binigay, mga minamahal, kaya't kanyang ibinaba sa kanilang puso na may hirap, sila'y nangabuwal at walang sumaklulong. Kaya mayroong dadanasin, mga minamahal, tayo na chastisement, mga minamahal. Mabuti kung tayo nabuwal, pwede pang bumangon. Amen? Amen po ba? Ang mahirap, mga minamahal, na-aksidente tayo, hindi na tayo nabuhay. Amen? Amen po ba? At kanyang ibinaba ang kanilang puso, ibinaba ang kanilang puso na may hirap, sila'y nangabuwal at walang sumaklolo. Nang magkagayoy, 13, na magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Ang kailangan, mga minamahal, kung tayo magkakamali, magkukulam, magkasala, malabag natin ang utos ng Diyos, ang kailangan lamang natin, mga minamahal, ay dumaing sa Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Mahal na Panginoong Hesus, pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi ko po naibigay, ikaputhandog ko. Ngayon, bukas ko ibigay, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Amen po ba? Hindi ako namuhay, may kabanan, nagpatalon po ako, isa po akong babae. Dahil malamig po, patawarin mo po ako. Amen?
Ibig sabihin, kung anumang nalabag natin na utos ng Diyos, mga minamahal, ang kinakailangan natin ay humingi ng tulong sa Diyos. Amen? At hindi ka ignorin, mga minamahal, ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano sabi? Na magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Iniligtas sila, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, bilang anak ka ng Diyos, mga minamahal, ililigtas ka ng Diyos. Amen? Hindi ka pahirapan ng mahal Panginoon. Dumating lamang yung ganong sandali dahil mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Amen? Mahal ka, anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, katulad ng mga magulang, pag mali yung anak, pinapalo. Amen? At inilabas niya sila sa kadiliman, sa lilim ng kamatayan at pinatid ang kanilang mga tali, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, dahil nasa kadiliman ka, ilalabas ka ng Diyos. Amen? Hindi lang ilalabas, paputulin pa, mga minamahal, yung tali, mga minamahal, na nag-uugnay sa inyo ng kadiliman, mga minamahal. Puputulin yun, mga minamahal, para ikay manatili sa liwanag ng Diyos. Amen po ba? Amen? Purihin ng mga tao. Purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kanyang kagaglas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Sapagkat kanyang sinira ang mga pintuang bayan ng tanso at pinutol ang mga halang na bakal. Halang na bakal. Ibig sabihin yung halang, mga minamahal, yung nakaharang. Amen po ba? Halang na bakal. Ibig sabihin, bakal pa yun. Pero inalis ng Diyos. Amen? Pinutol ng ating mahal na Panginoon. So, kapag pinutol ng mga minamahal yung inyong yung nakahalang na bakal, ibig sabihin, malaya na kayong makagalaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Last, mga minamahal. From the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 9. Know therefore that the Lord, chapter 9. Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him, and keep his commandment to 1,000 generations. Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 9. Talastasin mo nga na ang Panginoon ng Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Palakpan natin ang pinakamahal na pagkakabisa po sa kabasa ng banal na salita ng Diyos. Mayroon lamang pong payo ang ating mahal na Panginoon. Huwag niyong kalimutan ang Diyos. Amen? Sa talastasin ninyo, sabi rito, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Amen? Amen po ba? Talastasin ninyo, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Sino bang Diyos na tinatawagan natin dito, mga minamahal? Wala na po yung nakasabit sa dingding, di ba? Amen? Ang tinatawagan natin ngayon Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? At sabi ito, at tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan, nagagawad ng kagandang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad. Ano bang nalasap natin, mga minamahal, mula nang tayo maglingkod sa Diyos? Di ba? Amen? Sabi na, at nagagawa ng kagandang loob sa mga umiibig sa Kanya. Ang ating natamo, mga minamahal, noong mula na tayo ay mamulat sa buong katotohanan, ay kagandang loob mula sa Diyos. Amen po ba? Bakit? Sapagkat tumutupad tayo ng Kanyang mga utos. Amen? At hindi lamang sa ating lahi, sa 1,000 pa.
hanggang sa 1,000 salin ng lahi, mga minamahal, iibigin sila ng Diyos. Amen? Yung ating mga loved ones, mga minamahal, bagamat nasa malipang pananampalataya, pero dahil iniibig mo ang Diyos, mga minamahal, iibigin din sila ng Diyos. Amen po ba? Amen? Hindi katulad noon, mga minamahal. Nasa ilalim tayo ng sumpa, mga minamahal, kahit anong gawin natin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos noon, mga minamahal, kahirapan, karamdaman, mga minamahal, ang ating nalalasap sa ating buhay, mga minamahal. Kaya ngayon, mga minamahal, dahil umiibig tayo sa Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga utos, mga minamahal, nahabag siya sa ilan, sa 1,000 lahi, mga minamahal. Saan? Hanggang sa 1,000 salin ng lahi, mga minamahal. Nahabag ang Diyos. Amen? Amen? Ibig sabihin, walang katapusan, mga minamahal, mula nang tayo umibig sa Diyos, mabuksan ang ating pangunawa sa buong katotohanan, mga minamahal, naging lahi natin, mga minamahal, ay inibig ng Diyos. Amen? Amen po ba? Maganda ito, mga minamahal, na magandang pagpapala ito, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, magandang bagay ang nangyari sa atin, mga minamahal. Bakit? Lahat tayo'y pinalaya ng Diyos. Amen? Amen? Lahat tayo, mga minamahal, ay nakalaya saan sa mga minamahal, sa pagkakasilo ng dyablo. Hindi na tayo liko, mga minamahal. Tayo po'y isa ng taong matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos. Amen? Kaya walang magdadamot sa ikaputandog, mga minamahal. Walang hindi mamumuhay may kabanalan. Walang, kung tutuusin, 3 times a week tayong dalo dapat, mga minamahal. Amen? Sabi nga ni ordained preacher natin, mga minamahal, para tayong isda. Pag wala sa tubig, tayo po'y mamatay. Ganun. Pag hindi tayo dumadalo, mga minamahal, o nakakadalo, isang tiyang na bagay, tayo po'y mamamatay. Amen? Kaya ang pangaral natin, mga magulang sa Panginoon, 3 times a week. Amen? Sa Europe, lugi ako, mga minamahal, dahil 1 service lang doon, mga minamahal. Sa London lang, mga minamahal, 3 times a week. Pero maliban doon, wala na. Once a week na lang. Hindi rin naman ako makalabas. Wala kang sasama sa akin kasi nga trabaho. Kaya kukulong na lang ako doon sa higaan ko, mga minamahal. Walang busy rin sila sa trabaho, mga minamahal. Kaya wala rin, ibig sabihin, hindi ako nakakapasyal doon, mga minamahal. Maliban lamang, mayroong kapatiran na mag-off, mga minamahal. Amen? At pinakamalamig, mga minamahal, ay sa Bucharest. Sa Romania, mga minamahal. Pangalawa po ay London, mga minamahal. Pangatlo po ay Roma, mga minamahal. Italy, mga minamahal. Pero salamat sa ating mga Panginoon sa unang panlain na ating mga pastor, mga minamahal, beloved Almeida children. Nakabalik po ako ng walhati, mga minamahal. At belated Merry Christmas sa inyo lahat, mga minamahal. Belated Happy New Year din, mga minamahal. Amen? Let us all stand, my beloved brothers and sisters. Binibigay ko na lahat na pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Paul Pino. Altar call pala, mga minamahal muna. Ako lang pala man. Sige, awit po tayo sa ating mga Panginoon. Sa ating mga baguhan, ngayon lang nakapanood ng Jesus Marcos Seed International Ministry. Habang umawit po ang ating beloved choir, inyo pong ipangako sa Diyos na handaan niyong paglingkuran ng Diyos. Handaan niyong para makawala din po kayo sa sumpa tulad namin nakawala sa sumpa. Mga minamahal, kinakailangan
kinakailang malingkod kayo sa buhay na Diyos. Most the time I feel that I've been born in the mire of sin. Just the time I feel my mind's been born by will. This when the breeze begins to blow, I know the Spirit calls. Represent your holiness, God, and make me holy like you. Make us holy like you. Wrap in your arms. Looking in your eyes, tears up within me. Cries that say I want to know. Lord, I want to know you more. My daily deeds, ordinary, this life is long. My heart begins to beat, sensitivity is gone. Lord, patuloy kang mangusap, pinakamamahal na Jesus, sa mga baguhan na ngayon lang nakapanood na yung bigkas. Ngayon lang nakapakinig na yung ng Ebanghelyo. At tulungan mo silang maunawaan ang iyong layunin. Ilapit mo sila sa iyong panan. Kung paano mo kami nilapit, ganun din po sila, Panginoon. Sa kalubihan Yes, Lord. at pag-isip ay iyong ng
God bless po sa ating beloved choir, sa ating beloved instrumentalists, mga minamahal sa ating mga baguhan, mahal ka po, minamahal po kayo ng Diyos. Ang gusto na ating ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon ay kayo makawala sa sumpa. Kaya kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Mayroong 4 na reglamento po ang kaligtasan. Ang una po ay pananampalataya sa isang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Walang iba kundi ating pinakamamahal, Jesus. Sabi nga mga minamahal, ang Diyos ay siyang Panginoon, mga minamahal. Amen? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal, Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Repent, mga minamahal. Ibig sabihin, lahat ay nagkasala and come short the glory of God, mga minamahal. Kaya kinakailangan sabihin nyo matuwid, mga minamahal, dahil wala kayo, hindi kayo nagnanakaw. Baka sabihin nyo, lahat tayo po yung makasalanan, kaya kinakailangan magsisi. Pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan pinakamamahal, Jesus. Sabi sa Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang pagtanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal, Jesus, kayo po yung mapapatawad sa inyong mga kasalanan at tatanggap po kayo ng kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa inyong kapwa, mga minamahal. Amen? Kaya sa atin mga baguhan, ganapin po ninyo yung tatlong gusto ng ating mahal na Panginoon. Yung pananampalataya, pagsisisi, at bautismo sa tubig. Sa pangapat po ay Espiritu ng Diyos, mga minamahal, ang magagawa na. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag kayo po ay patuloy na dumalo sa panagawain, nanood ng webcast, kayo po ay luluha, mga minamahal, magtitrimbol, ang ibig sabihin, you receive the baptism of the Holy Spirit. Amen? Kaya sa ating mga baguhan, samahan niyo ako. Sabayan niyo ako sa, sabi sa John 1:12, as many as receive Him to them give Him power to become the sons of God. Tanggapin po niyo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang sariling tagapagligtas Diyos at Hari ng inyong buhay. Paano niyo tatanggapin? Bigkasin po niyo yung aking bibigkasin. Aming Ama sa langit, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay isang taong makasalanan na nanunumbalik sa iyo, O Diyos. Ang aking hinihiling, O Diyos, ikawad mo ang kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan noon, magpahanggan sa ngayon, at marapatin mo na tanggapin kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa salita, sa gawa, sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa po na aking mamahal sa buhay. In Jesus' name. Kami po naman manalangin. Salamat mga Panginoon. Hallelujah. Na patuloy kang nagdadala sa iyong panan ng mga bagong kaluluwa upang tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanilang buhay. Sa unang panalangin mo, Pastor Rizada Almida, patawarin mo nawa sila sa kanilang nagawang kasalanan, pagkakamali, pagkulang. Hallelujah. At iligtas mo po sila. Isulat mo po ang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, salita, sa gawa, sa katotohanan. In Jesus' name. Sa ating mga baguhan, patuloy po kayong, kung kayo po makakita ng sa inyong lugar, hanapin po ninyo ang Jesus Mercy National Ministry. Kung nasa na Europe kayo, mga minamahal, may gawain tayo sa Milano, sa Parma, sa Roma, sa London, mayroon tayong gawain, sa Bucharest, sa Romania, mga minamahal, o saan mang lugar kayo naroon. Itanong ninyo kung saan mayroong Jesus Miracle Crusade. At dumalo po kayo dahil nais ng Diyos na pagpalain kayo. Makawala kayo sa sumpa. Tulad namin, nakawala sa sumpa. Amen? Puri na mga Panginoon at binibigay ang lahat ng pagkataon sa ating beloved order. Preacher, Brother Paulo Pino. Patuloy nating awitan ng ating pinakamahal na Panginoon, mga Panginoon. God bless you po, beloved audience preacher, Ben Akwesa. Mga minamahal, tayo po ay umawit habang tayo naghahanda, mga minamahal, sa ating pong Holy Supper. Search me, oh God. Mga minamahal, magsimula na po tayo magsisi upang tayo maging karapat-dapat na
na sumalo sa banal na hapunan sa hapong ito. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating mga wait. Beloved brethren, Holy Supper is done every last Sunday of the month in remembrance of the great sacrifice of our Lord Jesus Christ, of giving His life on the cross of Calvary 2,000 years ago. We are commemorating and remembering the great sacrifice and death of our dearest Jesus on the cross of Calvary. In 1 Peter chapter 1, verse 18 and 19, for as much as you know that you were not redeemed with the corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Ang sabi po sa Tagalog, na inyong nalalamang kayo tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi na mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamalang Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, inyong nalalamang kay tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak at ng ginto, mga minamahal. Bagkos, mga minamahal, ang napakahalagang dugo ng ating pinakamamalang Panginoong Kristo para tayo, mga minamahal, ay matubos sa ating mga kasalanan. Ang sabi, mga minamahal, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, yung ating kinamulatan, yung tradisyon, mga minamahal, na ating ginagawa noong araw, wala raw kabuluhang pamamaraan ng ating pamumuhay noon, mga minamahal, ating namana sa ating mga ninuno.
Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, sa bawat sa atin, siya ay bumaba sa lupa, mga minamahal, at dumanak ang kanyang banal na dugo para sa ating katubusan. Kaya ang sabi, mga minamahal, kundi ang mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Ang dugo ng Diyos, mga minamahal, ang ibinili, ang ibinayad sa ating mga kasalanan. Kaya nga, mga minamahal, lagi tayo nagdaraos ng Santa Cena upang lagi natin, mga minamahal, maalaala at hindi natin malimutan na kung kaganong kalaki, mga minamahal, ang pinuhunan ng ating Panginoon para lang tayo, mga minamahal, ay magkaroon ng magandang buhay. Hindi tayo matapon sa impyerno. Hindi tayo mapahamak, mga minamahal. Hindi tayo habang buhay na mag-suffer sa lahat ng kahirapan dito sa babaw ng lupa. Ngunit ang lahat ng mga yan, mga minamahal, ay mababaliwala kung hindi tayo matalimahin. Para hindi natin malimutan, mga minamahal, na ang Diyos bilang tao, mga minamahal, ay namatay para sa ating katubusan. Kaya pa, ang sabi, mga minamahal, ng 1 Peter chapter 3, verse 18, For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Sabi sa Tagalog, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga makasalanan, ang matuwid dahil sa hindi makasalanan. Ang sabi, mga minamahal, si Kristo ay nagbata, mga minamahal, para sa mga makasalanan. Ang isang matuwid, mga minamahal, para sa hindi matuwid. Si Kristo, mga minamahal, ay walang kasalanan. Ngunit siya nagdusa, siya nagsuffer para lamang sa ating mga kasalanan, mga minamahal, upang tayo madala niya sa Diyos. Siya, mga minamahal, pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Kaya nga ang sabi ng Isaiah 53, verse 4 and 5, Surely He had borne our griefs and carried our sorrow, yet we did esteem Him and stricken. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripe we are healed. Sabi sa Tagalog, tunay na Kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayong may ating pinalagay Siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit Siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa mamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, Siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Kaya hindi na natin dapat salangsangin pa, mga minamahal, para hindi patuloy na masugatan ang puso at damdamin ng ating Panginoon. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, mga minamahal. Siya ay naparusahan para latay magkaroon ng kapayapaan. Sa magitan ng Kanya mga latay, tayo nagsigaling, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, let us search our hearts and repent of all our sins before partaking our Holy Supper. This is sacred that we will partake of. That's why we have to be sure that we are worthy. Amen. Kung tayo, mga minamahal, may hinanakit, may galit, atin pong pagsisihan yan, mga minamahal. At siguraduhin natin, mga minamahal, na tayo napatawad bago tayo sumali sa pananapunan. Amen. Let us meditate on the goodness of the Lord, how He suffered for us. Amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, magsisi. Hallelujah, praise the Lord.
Opo, ang pagpalamin sa langit, piyak malampang sa Kristo. Narito po kami, O Diyos, sa iyong harapan, nagpapambuha at nagsisisi. Labis na nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkakamalit kahinaan. Pinakamalapang Jesus, patawarin po bawat sa amin. Ikinalulungkot naming lubos, pinakamalapang ng aming mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamalit mga kahinaan na ikinabugbog dahil sa aming mga kasamaan. Patawarin mo po ang bawat sa amin, pinakamalapang Jesus. Linisin mo po kami ng banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Marapatin mo kami, pinakamalapang Panginoon, na sumalo sa panapunan bilang aming pag-alaala sa iyong mga sakripisyo, haloy sa krus ng Kalbaryo. Pinakamalapang Isus, narito po kami. Marapatin mo kami, O Diyos, na sumalo sa panapunan bilang pag-alaala sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo para sa aming katubusan. Kahabagan mo kami at pagpalain. Sa matamis at makapayang pangalan ni Jesus, Father, we pray in Jesus' name. Praise the Lord. Mga minamahal, please hold the bread which symbolizes the body of Christ. In 1 Corinthians chapter 11, verse 24, and when he had given thanks, he brake it and said, take, eat. This is my body, which broken for you. This do in remembrance of me. Namin po natin ang Greek. Bread pala. Sorry po. Bread. Lang tayo. Okay na rin. Verse 25. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as you drink it in remembrance of me. Ating pong naman ng grapes. Where is that? Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa.
Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Palakpan natin ang pinakamamahal na Jesus. At dumako po tayo sa ating pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mabait aming masalangan sa pinakamamahal na Jesus. Kami po itaos puso ng pasalamat sa mga kaluluwang dinala mo sa araw na ito sa malagawain, sa paglangis mo ng ba't bahagi ng karalang malagawain. Higit sa lahat, maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Maging sa iyong banal na salita, malamang noon na patuloy na ginagamit mo pang yumabong ang pananampalataya ng anak sa pagkantang ito, naman nagmakasala, pagkamali, pagsasayang patawarin mo kami, malamang salamat din po ng marami sa pinagkaloob mong mga magulang namin sa Panginoon, Malapastor sa Almeida, Bilabid sa Pastor Linia sa Almeida, na siyang naging daan para mabuksan ang aming mga pangunawa sa katotohanan. Malamang salamat din po, malamang noon ng maraming malamang noon sa samon silang bansa sa maging sa mga ito na siyang pinagmula ng Ebanghelyo na siyang kapangyarihan at kaligtasan bawat sa palataya sa Diyos sa lubos mong pag-ingat sa bawat mga mahal sa buhay ng iyong anak. Salamat, malamang noon sa dakilang kaligtasan ang pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Hallelujah. At dinudulog namin, unang dinudulog namin sa palayan ito, malamang ng Bilay at Almila Children, na iba yung proteksyon, na sa today patuloy niyo ipagkaloob sa man sila naroon sa mga oras na ito. Hallelujah, patuloy mo silang lukuban na yung kapangyarihan, ilayo sa mga disgrasya, sa mga sakuna, sa mga man, sa ulan para sa mangut, sa lahat naman sa mga elemento sa bawang lupang ito. Bagkus patuloy mo silang pagkaluban ng kapayapaan, kagalangan sa pusutsipan, kalusugan sa matawan, higit sa lahat iba yung habang ng buhay. Ang sakali patuloy mo magkaloob at patuloy mo silang gamitin may palagalang bangon sa buong ginapal, kabalikat ang mga pastor sa Dalmida, Bilad Mamadir, sa iyong iniatang na balikat, hallelujah, sa kanila, malamang hallelujah. Kaya hiniling namin, gawin mo lahat na, hiniling namin sa mga kapanampanan ng Jesus, hallelujah, na gawin mo lahat ng tao sa buong daigdig na maging tunay na Kristiyano, sa puso salita sa katotohanan at sa mga anak mo, malamang nangangailangan na yung kalinga, kagalingang mga randamang, kalutasan ng problema, kaayusan, mamumuhay, kaligtasan sa buhay na ngayon naligaw pa ng landas, ipagkalob mo sa iyong napamarahan. In Jesus' name. Patong po niyo yung kanang kamay sa inyong ulo, kaliwang kamay sa iyong katawan na may karamdaman, sa may mga problema, dalawang kayo may nakataas, sa mga natuturmin, sa kamay sa noo, sa mga chismosa, mga chismoso, mga isang kamay sa bibig, sa may mga bisyo, sa kamay bibig, mamalang minon, at sabay-sabay nating sawayin sa pangalan ng pinakamamahal, Jesus. At sa unang palain, mula pastor sa Dalmida, sa sabay na ng demonyo, makaramdamang dumapaw sa mga randos, tulad ng cancer, insuma, magin, high blood, low blood, arthritis, diabetes, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa bato, digwon, sakit na leukemia, ulcerative colitis, mga bisyo, pag-inom ng alak, pag-drugs, masamang ugali, galit, inggit, pag-marat, chismoso, kalot, ibulto, simonya, kahirapan sa financial, magsilayas kayo sa parang Diyos, kasaut from the children of God in Jesus' name. We bind the power of in Jesus be healed, in Jesus be healed, in Jesus be healed. Hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Thank you so much, Lord, for answering all our prayer, Lord, in Jesus' name. Let us jump 3 times, shout with a time of victory. Hallelujah, Lord, hallelujah, 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 Lord. Prayer to Diyos. At ibigay ko lahat ng pataon, Bibilad Bar John Dison. Palangin po niyang special praise. Huwag ko si Bilad Brother Paulo Urbano. Tayo pinanalangin. Upang mapagpala ang mga Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, pinupuri sa malulat, pinasalamatan ka namin. Sa oras ito, pinamamahal na Panginoon, namin pong dinadalangin na pagpalain lahat ng mga kapatiran sa patuloy na lang kanilang pagbibigay ng kanilang pledges para sa karagdagan sa mga gastusin ng iglesia. Pagpalain niyo sila, pinamamahal na Panginoon. Ibalik niyo po ito sa kanila ng makalibong beses mula sa physical, financial, ikit sa lahat sa spiritual. So, nandalangin namin ginagalang, minamahal, beloved honorable pastor with this Dad Almeida. Pagpalain niyo po kami lahat in Jesus' name. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala mo at sa mga biyayang laging natatanggap. Ito pang pag-ibig mo.
His worship and praises only belong to our dear Jesus alone. Amen. Hallelujah. Truly, the presence of God is our strength every single day, especially during our services, my beloved brethren. And we always want to thank our dear Jesus for the protection, the strength, and for gathering us all together to worship Him today. Glory to God. My beloved brethren, being the last Sunday of the month, we have a couple more services po that we'll have before the end of the month, my beloved brethren, our midweek service and our overnight service. So for that, we have our church services schedules. Our midweek service po is on Wednesday, 6:30 until 10:30 p.m. po. Our overnight service is on Friday, 8 p.m. until 2 a.m. And the first Sunday service of the month of February is gonna be on a Sunday. So exactly the first day po is a Sunday, 10 a.m. until 4 p.m. po, my beloved brethren. And let's continue to invite our family and friends or our beloved webcast viewers to come and physically worship our dear Jesus with us here at 2525 Springs Road, 94591. Praise God. And if you really cannot make it po, please continue to support and watch the webcast here in San Francisco Bay Area through our Facebook page, GMCIM USA San Francisco, Bay Area, California, or through our YouTube account po, USASF GMCIM. You can continue to send your questions for counseling needs through our Gmail account po at usasfgmcim@gmail.com. Amen. Hallelujah. The following points are Bible study schedules every Tuesday in San Jose, 6:30 p.m. until 10:30 p.m. po at the Filipino Community Center, 627 North 6th Street, 95112. And the second one is our Pittsburgh Bible studies every first and third Thursday of the month po from 6 to 8 p.m. at the Presidio Village Senior Housing, 200 Presidio Lane, 94565. And lastly, our Monterey Bible study is once a month po at Seaside Parks and Recreation Department at 986 Hillby Avenue, 93955. We'll let you know po our next date and time that we'll be holding a Bible study in Monterey. Praise God. Down at the South Bay, my beloved brethren. And the following is our webcast po in GMCIM Central Church in the Philippines through the Facebook page GMCIM Central Live Stream or through our YouTube account po GMCIM TV. We also continue to have our church website po at www.gmcim.org, so you can visit that website and you'll see blessed contents for my beloved brethren. And the following is the subject to change po ng ating scheduled services in the Philippines. Their midweek service, we can watch that through the webcast every Tuesday, 11 p.m. till 4 a.m. And their overnight services every Friday, 1 a.m. until 6 a.m. And lastly, their Sunday service is every Saturday in the evening, 5 to 11. Glory to God. Hallelujah. And we have our radio program po on Facebook, GC Miracle Hour, every Monday to Friday in the morning, 7 to 8 at DZMAE-1530 kilohertz. And lastly, our TV program is on Facebook as well, PTV Channel 4, every Saturday in the morning as well, 6:30 until 8. And all those times are Pacific Standard Time, so keep that in mind if you are planning to watch those webcasts or tune in to the radio program, my beloved brethren. And a very special announcement, our upcoming 51st church anniversary po. It's going to be held on February 15th at 10 a.m. And and we can watch the webcast if you cannot make it physically in the Philippines during that celebration po. You can watch the webcast on Saturday. Praise God, hallelujah, starting at 5 p.m. po, my beloved brethren. And it will be held at Marikina Sports Complex, 24th Tumulong Highway, 1800 Metro Manila, Philippines. So keep that noted if you are planning to go to the Philippines, visit the Philippines, and attend physically and celebrate the 51st church anniversary natin. Praise God. So 51 years of wonders, miracles, and signs that our dear Jesus is the only God that we serve. He is the most powerful. He is the Lord of Lords, the God of gods, and the King of kings. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So 51 years po. Grabe po, mahal Panginoon. Jesus had been holding on to this church for that long. It's because through the teaching or the prayers and fasting po nating beloved parents, the Lord, along with the beloved Almeda children po, beloved Orient preachers, and all the beloved church workers, and including all of us, my beloved brethren, who are faithfully serving our dear Jesus, amen, hallelujah, in this holy church. Praise God, hallelujah, glory to God.
And prayer and counseling, my beloved brethren, and let's not forget about that. Our beloved Orient preachers are here. They'll be at the front po to lay hands and pray over us. So you can just line up at the right side and then exit the left side, my beloved brethren, if you want to be prayed over. Amen. And may the Lord grant all your prayer requests, my beloved brethren. Hallelujah. Most especially, hallelujah, let's continue to pray for that He keeps on gathering us all together. Amen. The next services, especially, hallelujah, we're ending another month of this year. So let's continue to pray, my beloved brethren. Hallelujah. Let's continue to pray, my beloved brethren, that hallelujah, He will continue to hold on to us before He returns. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And a slight correction for what I mentioned earlier, God of Gods po. I unintentionally said that, my beloved brethren. But again, Lord of Lords, King of Kings po, ang ating dearest Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So we thank our dearest Jesus that He had brought us in the whole true church to serve a living God, our dearest Jesus. There's no other God like Him, my beloved brethren. He is the name above all names, my beloved brethren. Praise God, hallelujah, our dear Jesus Christ. Glory to God, hallelujah, praise God. And then let's continue to keep our worship place clean, my beloved brethren, hallelujah. And also especially at the back post, the kitchen, let's continue to keep that clean as well. Let's pick our, if you see any garbages, my beloved brethren, just pick it up and put it in the garbage. Let's try to avoid any rotten spot that are roaming around our worship area. Glory to God. I think that will be all for the announcement, my beloved brethren. If you missed anything, please continue to reach out to the beloved elders. Hallelujah. If you have any questions, if you need clarification on any of the announcements that I had mentioned. Amen. Praise God. Hallelujah. Let's clap our hands to my beloved brethren. Everybody say praise the Lord for blessing the Sunday service for this week. And now I would like to give this time to our beloved brother John Dison po. Praise God. Hallelujah. To close our Sunday service for this week. Praise God. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po manalangin. Opo, mapagpalang mga Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, pinupuri sa sambalo lahat, ipasalamatan ka namin. So, dalangin namin ginagalang minamahal, beloved Honorable Pastor with Estad Almeda. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa natapos na service ngayong Sunday. Maraming salamat po sa pagkilos mo sa bawat bahagi ng banal gawain mula sa mga joyful songs, solemn songs, sa mga buhay na patotoo, sa mga papuring inawit ng beloved Adults Choir, beloved Children's Choir, beloved Combined Youth and Singing Girls Choir, ganyan po ng beloved Jesus Finest Generation Choir sa pagbibigay ng ikupatandog at higit sa lahat sa banal salita na amin narinig, natutunan ngayong araw na ito. Sa amin po pag-uwi at pansamantalang pag-iwahiwalay, kami po yung ingatan patungo sa aming mga tahanan. Ilayo kami sa mga disgrasya, aksidente na gawa ng kaaway at mulig niyo po kaming ibalik sa mga susunod na gawain, taglay ang kalakasan nagmumula sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at mga pagyanang pangalan ni Jesus. Amen. Magkabahan tayo, my beloved brethren. Praise God. God bless you all. May the Lord protect us all and bring us all together again by His grace and mercy. Glory to God. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my